Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong update na naman ang gagawin natin. Una nating pag-uusapan ay ito ngang si Senador Tolentino na ito ay dating kaalyado po ni former President Duterte na ngayon po ay nasa alyansa na ni Bongbong Marcos. Pinakita itong video, nagtrending itong video sa kanya na nahihirapan siyang sumagot sa mga tanong ni Karen Davila, Alam naman natin na itong si Karen Davila ay talagang tinatanong yung mga questions na kung ano yung mga hinanaing ng taong bayan patungkol sa kanya. Okay? Kasi po may connection po ito sa sinasabi ng taong bayan sa balimbing itong si Tolentino. At tinanong siya patungkol dito sa pag-aresto kay former President Duterte kung siya ba ay sang-ayon dito. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa ng ating pag-uusapan ay itong kapatid ni former President Duterte. Nagsalita na po, At may komentaryo siya patungkol po kay Bongbong Marcos, Matapang na komento dito sa ate ni former President Duterte o kapatid ni former President Duterte. Mamaya pakinggan natin yan at magre-react tayo dyan. Okay? Ito, pangatlo nating pag-usapan ay itong si President Duterte, kumakalat itong mga old videos niya sa internet. Ngayon, sa social media, kumakalat itong mga dating mga speech ni former President Duterte na tama siya sa kanyang mga sinasabi patungkol po dito kay Bongbong Marcos. Kaya nga dati kung walang naniniwala sa sinabi ni former President Duterte, nung tinawag niya ay weak leader at gumagamit itong taong ito, ngayon lang na-realize ng taong bayan na tama talaga itong si Tatay Digong. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, Papakita ko yan. Ito, itong panghuli ng ating pag-uusapan ay itong si Enrile. Tinawag ng taong bayan na pambansang matandang balimbing. Okay, so pag-usapan natin ito, last topic natin, Kasi may opinion na itong si Enrile patungkol po dito sa pag-aresto kay Duterte at hindi po ito nagugustuhan ng taong bayan ng kanyang sagot, tinawag siya ng taong bayan na pambansang matandang balimbing. Taong bayan ang nagsabi niya, hindi ako. Tayo lamang po dito sa Donmar TV ay nagre-react. Okay? So guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan at magising-gising ang mga bangag. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa video natin. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads, may bagong breaking news, o kung yung channel na ito ay nagla-live. Okay? Kung nakasubscribe kayo, ma-notify kayo. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe sa mga bago pa lang. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba sa Donmar TV? Okay, unahin muna natin itong first topic natin. Itong si Senator Tolentino dito sa interview niya kay in-interview siya ni Karen Davila. Okay? At napansin natin dito na nahihirapan itong si Senator Tolentino na sagutin itong mga tanong, mga tanong ni Karen Davila. At nagkautal-utal na siya sa pag-answer nito. At kitang-kita mo dito sa na-observe ko, pa-safe pa rin ang answer ni Tolentino. Kitang-kita mo talaga na the classic politician,
na pinaglalaruan ang pulso ng tao, no? Na alam niya na mali pero pinipilit pa rin na to be safe ang kanyang kalagayan para makahakot ng boto. Yun po ang ating analysis dyan, ha, patungkol dyan sa interview na ito. So ito yung kabuuhang interview, ipapakita natin at magre-react tayo. Play. Ang tanong kasi ng marami ngayon, iniiwan ba si Duterte ng ilan because of political convenience or expediency? Ako nang sumagot, Karen Davila. Oo. Hindi man yan aaminin ni Tolentino, pero sa tingin ko, iniwan niya si Duterte kasi wala siyang makuha. Ha? Wala siyang makuha doon sa PDP. Walang pera ang PDP. Kung makipagkaalyado siya sa alyansa ni Bongbong Marcos, di syempre, they have the resources. So, hindi ganoon kalaki ang magagasta niya during the election. Huwag na tayong magbulan. Yun ang analysis ko dyan. Patuloy. Yan ang binabati ko sa inyo ng ilang followers niya. Magkaibigan pa rin ho kami. Kaibigan pa rin kami. You can look at my statements immediately after the arrest. Parang ang pinoproject dito ni Tolentino na kahit hindi na sila magkaalyado ng partido nitong si former President Duterte, magkaibigan pa rin daw sila. Alam ko naman ang style ng mga politicians na mga ganito dahil si Bongbong Marcos ay nasa posisyon at in power. Malakas ang power ngayon ni Bongbong Marcos. Di syempre, para mo na ring sinasabi na ikaw po, Tolentino, ay isang manggagamit. Kasi po, when there will come a time na lalaos itong si Bongbong Marcos at babalik itong si Duterte, I'm pretty sure gagamitin na naman niya. Babaliktad ka na naman. And ang tanong dyan, papayag pa ba si Duterte na tanggapin ka? Diba? Ang hirap kasi iboto ang mga ganitong style na mga kandidato itong si Tolentino. Kasi hindi mo alam kung ano ang magiging prinsipyo nito. Kasi in every party list, in every partido, may ano yan may kanya-kanya yang mga advokasya at paninindigan, prinsipyo. Now, kung ikaw, palipat-lipat ka ng partido, meaning to say, ikaw, palipat-lipat rin yung mga desisyon mo. Ibig sabihin, wala kang exact na advokasya na yun yung gagawin mo. So, are you trying na ginamit mo lang itong gobyerno na ito para sa career mo? Ang hinahanap ngayon ng taong bayan, Tolentino, sa totoo lang, serbisyo publiko. Mahirap kasi yung iboto natin yung isang kandidato, no? Hindi ko sinabi, this is in general already Mahirap kasi iboto natin ang isang kandidato na ginagamit laman ang gobyerno para magkapera. Dapat tayo, kaming mga botante, ang hinahanap namin sa isang kandidato, yung ang iboboto namin, yung makatulong sa amin, nung makatulong sa bansa natin, sa mamamayang Pilipino. Hindi yung magpalipat-lipat para mananatili ka sa pwesto mo. Yan ang hirap Ipakita mo na nagserbisyo ka sa taong bayan. Matagal na po kayo sa politiko. Ano mo naman, kung binoto ka ng taong bayan at nanalo ka, you give back to the Filipino people. Okay? Hindi ka man dyan nanalo para magpayaman o
nagtrabaho para meron lang talagang trabaho. Alam nyo, para vocational yung isang politician eh. Sa totoo lang, ang talagang totoong meaning ng isang politician, kayo po ay inihalal ng taong bayan dahil kayo po ang mautak, magaling kayong leader, kaya binoto kayo para magkaroon po tayo ng good governance na walang gulo, magiging maganda ang buhay ng mga Pilipino. Ganon yun. So, kung pagbabasihan mo yung administrasyong Marcos ngayon, sobrang magulo ang politika. So, that reflects the leader. Nagre-reflect yan kay Bongbong Marcos kung magulo ang bayan natin because it's the leader. He fails to palpak si Bongbong Marcos kaya magulo tayo. Kasi kung ikaw na pagka-leader, kung ikaw po ay effective leader, dapat matiwasay ang bansa natin. Tingnan nyo, kaliwat kanan, buong mundo nagrarally dahil sa reklamo, criticizing the government. Di ba? March 12, March 13. Pag-usapan natin itong pag-aresto. So ito gusto ko yes or no. Patay tayo dyan, Senador Tolentino. Sagutin mo raw ito, yes or no. Agree ka ba dito sa pag-aresto ni Tatay Digong? Do you agree with how this administration handled or implemented the arrest warrant of the ICC? Siguro wala na silang ibang modality na pwedeng gawin. Yun na yun. So, parang sinabi niya, wala nang choice raw si Bongbong Marcos. Kaya, inaresto ng ganon. Parang sinabi mo ganon, ha? Alam mo, sa totoo lang, Tolentino, kung talagang totoong mambabatas ka, at ikaw pa naman ay attorney, di ba? If you are playing safe with your answer, di ka namin iboboto niyan. Kasi klarong-klaro po na there is an illegal arrest according sa ating batas. At mismo nga sa batas ng ICC. Alam ko, naiintindihan kita, Tolentino, bakit hindi mo mas straight ang answer mo na yes, illegal yun. Kasi, magkaiba kayo siguro ng opinion ni Bongbong Marcos. Sabi pa nga ni Senator Bato de la Rosa, sinong nag-uutos doon? Walang iba kundi yung presidente. Di ba? So ikaw, dahil kaalyado mo ngayon si Bongbong Marcos sa alyansa, you have to, kung ano yung desisyon ng administrasyon, doon ka rin. Kahit alam mong mali. Di ba? Pero kaming mga taong bayan na botante, hindi na kami mapapaikot mo, Tolentino. It's very obvious sa mga answers mo na nagpa-safe ka. Sasabihin mo, wala nang choice ang gobyerno, kaya dinakip si Duterte ng ganon. Remember, nakaalyado mo yun dati. Kung ano ang prinsipyo at desisyon ni Duterte noon, yun rin ang desisyon mo patungkol dyan. Diba? Ngayon, biglang parang safe na lang yung answer natin kasi siguro takot ka rin na malaglag sa alyansa. Diba? Hindi mo rin alam, no, Tolentino, na marami ring galit sa inyo na mga loyalista. At
Kasi nagdududa sila sa inyo. At marami ring mga galit na mga DDS dahil sa pagbalimbing mo at iniwan mo si Tatay Digong. So, ako, sa analysis ko niyan, no, sa totoo lang, I think Tolentino, sa ngayong election na 2025, mahihirapan ka, sir, na mananalo, sa totoo lang. Yun ang analysis ko, ha. Pwede akong magkamali dito, pero the way ako mag-observe sa social media, no, sa mga reaksyon ng tao, mahihirapan kang mananalo ngayon, sir. Yun po ang aking observation and assessment dyan patungkol sa iyo. Kaya yun na yung pwedeng mode of execution. Pero makatarungan ba yung ginawa ng gobyernong ito kay Duterte? Siguro ang simple, ha. Very simple yung tanong ni Karen Davila. Makatarungan ba Tolentino? Actually, you can answer this one by yes or no. Yes, makatarungan yun. No, hindi yun makatarungan. Pwedeng ganon. Tapos i-explain mo. But tingnan nyo ang answer niya dito. yung pagtingin na matanda, yung ganon. So, lahat naman tayo may emotion eh. So, if you base that on emotion, parang... Di ba? Ang kanyang mga, ang kanyang sagot, patungkol sa matanda na si Duterte, naaawa tayo. So, meaning to say, if ganyan ang answer mo, na merong mga tao na nagagalit dahil matanda, hinuli, pagod pa, galing sa travel, tapos dinala kaagad sa ICC. Para sa kanya, yun ang ikinagalit ng taong bayan. So, meaning to say, tama. Parang sinabi mo rin na tama na inaresto si Duterte. Basing sa ating basing sa opinion mo, tama. Kaso lang, ang mali doon dahil matanda na siya. O parang ganun. Remember, Tolentino, you are a lawyer. So your answer should be based on ano yung batas. Dahil ang isang lawyer po, magbabase yan kung ano yung nakasaad sa batas. Yun. Hindi yung, batanda na kasi dahil nagagalit sila. Parang mali. Pero, wala na kasing choice ang gobyerno. Nasaan yung batas dyan na pinag-usapan natin? Tolentino. Sa bagay, playing safe. Hindi tama. Pero anong pananaw nyo? Don't base it Kinukulit siya ni Karen Davila dito. Anong pananaw mo? In your own opinion, tama yun o mali? on emotion. Base it on the case and the issue. Yung kasing nakikita sa Facebook, sa mga social media, emotion yun eh. So yung legality, hindi naman pinag-uusapan yung Article 59 or Article 16 ng Rome Statute. So, alam niyo sa totoo, ang palusot niya, meron kasing Article 16 at merong Article 59. Diba? So kung susundin natin ang Article 16, parang kakalimutan na ba natin ang Article 59? Alam niyo, sa totoo lang, Tolentino, nabanggit na yan ng isang Chief Justice. Kung susundin mo ang Article 9 ng Rome Statute, yung Article 9 ba yun? Tama ba ko? Article 9? Teka muna, I want to be sure. Don't base it on emotion. Base it on the case and the issue. Yung kasing nakikita sa Facebook, sa mga social media, emotion yun eh. So yung legality, hindi naman pinag-uusapan yung Article 59 or Article 16 ng Rome Statute. Article 16 pala, sorry. Sa Article 16 of Rome Statute, no? Yun eh. Kung susundin natin ang Article 16 o Article 59, parang ang pinautot ditong administrasyon na ito, may conflict eh. Conflict dito.
Ang sabi na isang magaling na Chief Justice, nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Si Isconia, ano ba yun? Si Isconia ba yun? Oh, Isconia. Sabi niya, kung susundin mo ang Article 16 at hindi mo sundin ang Article 59, maling-mali yun. Kung susunod man tayo sa batas, dapat sundin natin lahat. Kung susundin natin ang Article 16, sundin rin natin ang Article 59. Mali yung argumento ninyo na sinusunod kasi namin yung Rome Statute na Article 16. Kaya baliwala na lang yung Article 59. Hindi na yun applicable. Di ba? Yun naman talaga yung reasoning ni Remulla doon, di ba? Sabi ng isang Chief Justice, hindi yun pwede. Batas yun eh. Let's follow that one, lahat. Ma-Article 16 ka man, finalo mo yung Rome Statute na yan, i-follow mo rin yung Article 59 dahil batas rin yan. What's the point of making the batas na hindi natin susundin? Di ba? So, isa rin ito eh. Palusot rin eh. Statute. So, pag tinignan mo yung legal issue, government can do that, government can't do that. So ano ba talaga yung opinion mo? Parang sinabi mo lang yung dalawang opinion. Ang hinihintay ni Karen Davila para sa inyo, ano ba talaga? Mali yun o tama? Yung legality po nun, let the pretrial chamber decide. Diba? So ano siya, pa-safety siya. Hindi siya sasagot kung mali o tama yun. Let the pretrial chamber decide raw. Hindi siya magdi-decide. Di playing safe. Wala ka, sir. Di ka na iboboto ng taong bayan kung ganyan ang ugali mo. As to whether Article 59 should be used or Article 59 can be set aside. So, kasi abogado po kayo, sir, di ba? So, bilang... Tama, si Karen Davila dito, abogado ka. So, alam mo ito. Wag namang mong sabihin na abogado ka, hindi mo alam ito. Pinag-aralan nyo ito. Tingnan natin yung sagot niya. Abogado, nilabag ba ang karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte sa pagsakay sa kanya sa eroplano pagkatapos dinerecho sa Dahig? May nilabag ba doon? Siguro po, hayaan. Very clear. Ang tanong ni Karen Davila, very simple. Ang dali sagutin. Ano ang sagot ni Tolentino? Natin ang dami pa kasing pasikot-sikot ng mga sagot mo eh. Sagutin niya ng Supreme Court dun sa mga, I think there are 3 habeas corpus petitions pending. Ang dami niyang mga ganun-gano na pwede mo nang sabihin na bilang isang attorney, mali yun. Bilang isang attorney, okay yun. Tama yung ang dali naman sagutin, sir. Ang dami mo pang satsat. Right now, so I'd rather wait for the Supreme Court decision. But are you playing safe? Tamaan ka. Are you playing safe? Natamaan ka tuloy kay Karen Davila. Emotionally, masakit yun. Kasi matanda na, parang hindi. Grabe itong taong to, sa playing safe talaga yung style niya eh. Hindi man lang kasi galing sa travel, parang hindi man lang napagbigyan na makonsulta yung So mali. Is that one way of saying na hindi makatarungan yung ginawa nila kay Duterte? Ganun ba? Ayaw mo pa aminin eh. Medical check-up dun sa doctor of his choice. So yung ganung aspeto. Yun lang. Yan nakita ko. Oo. Wala. Sabi ni Karen Davila, yun lang. Hindi kasi matarget ni Karen Davila yung sagot eh. Kasi gusto ni Karen Davila, straight to the point, yung answer. Mga ganitong style na politicians, be careful. Ako lang masasabi sa inyo guys, be careful. Sa mga ganitong type of, marunong magpaikot ng mga diskarte ba para iboto. At tayo po ay natatakot sa mga ganitong kandidato kasi po at the end of the day hindi natin makukuha ang kanilang prinsipyo pag ganito eh. Kung saan ba sila?
Kasi kung ganito po ang isang kandidato, pwedeng mag-iba-iba ang kanyang isip. Kung saan yung mas marami, doon siya. Walang isang prinsipyo eh. Kung pagdating na dito sa Senado, pag ganon-ganon lang ito, padaloy-daloy lang ito sa hangin. Kung saan sa tingin niya ang nakakarami, doon siya. Walang punto na kung ito ang akin, ito yung akin. Ganon. Di ba? Sa inyo yung dapat Dance was God. That's the application of Article 59, yung sinabi ko at the outset. So what do you think? So yung determination niya, yung pre-trial chamber na. Oo. Hindi na tayo dyan. Yan ang pre-trial chamber ang kanyang reason eh. Ayaw niya siyang straight i-answer. Ang pre-trial chamber na naman ang kanyang ipina-front na. Yan siya. Maghihintay tayo dyan. Okay, sinabi niyo noon, naniniwala kayo, walang jurisdiction Yes. ang ICC sa Pilipinas. Do you still believe Yeah, that? I still maintain that. Consistent tayo dyan 3 years ago. So if you still believe that, do you also believe then that the president, the former president, should not be before the ICC? Because in effect, you believe walang jurisdiction. Sagutin mo kagad ha. Mali. Na nasa ICC si Duterte. Ganon. But they are trying him for crimes committed in the Philippines. Yes, sinabi ko yon kasi kumalas na tayo doon sa ICC, and then kasi yung iba hindi naman naunawaan, no offense yung proseso eh. 1 year. Pero naunawaan yung proseso. Anong proseso doon? Anong hindi naunawaan yun? Ano ba ang proseso? Kung kumawalas tayo sa ICC, kung sabi nyo, 1 year ang effectivity noon, lumagpas na yun, di ba? So kung walang jurisdiction ang ICC, bakit napunta si Tatay Digong ngayon doon? Walang jurisdiction. Meaning to say, ano bang ibig sabihin ng walang jurisdiction? Hindi nga pwede silang makapunta sa Pilipinas para manghuli. Did you understand? Kahit pa yung kaso na yan ni Duterte, panahon pa yan na miyembro tayo, ang punto dito, hindi sila pwedeng pumasok sa Pilipinas para manghuli. Di ba? Kahit may kasalanan pa yung tao, dati, miyembro ka na, hindi ka pwede makapasok nga. Hindi ka pwede makapasok. Ganun ka-simple. Pero ang tanong, bakit nakapasok yung warrant of arrest? Na sinasabi nila na meron na silang warrant of arrest, hindi lang siguro na pero sabi naman Duterte, walang warrant of arrest. Kasi kung merong warrant of arrest, meaning to say, nakapasok ang ICC. O malalagot sila dyan. So nahihirapan sila, parang ganon. Ang nangyari, maling-mali na tinulungan ng gobyerno na idalhin doon sa ICC. Yeah? So, malaki po ang pagkakaintindi ng taong bayan na kagustuhan yon ng Administrasyong Marcos na dalhin si Duterte papuntang Dahig. Edi syempre, pagkatapos doon, dati naman yung hinahanap na edi syempre, re-respetuhin ni Duterte yan. Doon, walang problema na doon sa Dahig, sa ICC. Sabi pa nga ng mga taga-ICC, no? It's the Philippines' decision na ihatid ang former president doon. Hindi na decision yun. Period yung effectivity nung pagkalas. So, yung tingnan nyo yung mata niya pag ganon-ganon. Tingnan nyo. Ngayon, obserba. Tapos na tayong sa opinion natin, tapos na tayong nag-decide na si Tolentino pa-safe yung answer. Ngayon, obserbahan nyo kung paano siya nahihirapan sumagot dito sa mga tanong. Result ng botohan dyan, if I'm not mistaken, 3-2. So, 2 dissenting opinions. Yung pagkalas, 1 year. So, kahit yung
ang ini-invoke ngayon, crimes were committed allegedly prior to the withdrawal. So there's haba na itong ano natin na... Ang tanong ko lang, naniniwala kayo, Haba na tong interview natin gusto ko nang umiwas. Parang ganon. I still maintain that. oo, pero the crimes were committed during the time, miyembro pa tayo. Yeah. So ang tanong ko, hindi na tayo miyembro, dapat ba dinidinig ang kaso niya doon? May jurisdiction ba o wala? There is a robust functioning judicial system here. So, Para sa inyo, hindi. you still apply the complementarity principle na pag may functioning judicial, unahin mo na dito. So yes, Para sa kanya, hindi yun dapat dito na nililitisin raw. Ano ba talaga? Sabihin mo yan kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, dapat dito yan lilitisin Kasi may functioning judicial system tayo bakit nandun ka nakipagkaalyado kay Bongbong Marcos Di ba? Dahil ako nang sumagot, balimbing ka. or no po ba? Dapat hindi po ba siya dinidinig doon? Dapat dito. Dapat dito. In 3 years Dapat dito yan dinidinig. Sabihin mo yan kay Bongbong Marcos. Hindi mo yan masabi, no? Bakit? Dahil ginamit mo si Bongbong. Ha? Dahil balimbing ka. Ako na sumagot, Karen. Ako na sumagot. Oo. sinabi mo Oo. So kung dapat dito, do you agree with what this administration Iba na yan. did? Iba na ang issue yun. Iba na ang issue. Iba na ang issue. Ikaw naman, Karen, iba na ang issue. Ginamit ko si Bongbong kasi parang iwas tayo sa malaking expenses sa eleksyon. Makipagkaalyado muna ako kasi balimbing ako Iba na yun. Ikaw talaga, Karen. There's such a thing as transnational implementation of a warrant of arrest. So, ibang aspeto na yon. Pero ako, I still maintain na, yun nga, walang jurisdiction. Okay. Ay, nako. Ang hirap, no? Ang hirap talagang sagutin ang mga tanong kung ikaw ay balimbing. Ito. Pakinggan natin itong kapatid po ni former President Duterte. Ito, pasok. Nagbigay ng isang masusing assessment ang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano nga ba ang kanyang opinyon hinggil sa mga hakbangin ng pamahalaan? Alamin ang buong detalye sa eksklusibong report ni MJ Mondihar. He does not understand. He is breaking the laws of God. Iyan ang diretsahang sagot ni Miss Eleanor Duterte, ang panganay na kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kung anong assessment nito sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa 83 anyos na ate ng dating Pangulong Digong, sinabi nito na may kalayaan ng kasalukuyang Pangulo na magdesisyon para sa ikabubuti ng Pilipino. Ngunit sa halip na ikabuti, tila nakasama pa raw ang ginawa ni Marcos Jr. sa dating Pangulo na pinakulong nito sa International Criminal Court. Hakbang raw na walang gabay mula sa itaas. One of the things that's in the scriptures, the Bible, says that, what doth that profit a man if he gains the whole world, suffer the loss of his soul? Naintindihan ba niya magkalalula siya? I don't think so. Why? What is the reason? Because by free will, he chose darkness over God, or the devil, or Satan, whatever you want. Actually, sa totoo lang, Biblia, biblical ang sagot po ni ate ni Tatay Digong. Sa totoo lang, kung i-analyze mo, tama siya Kasi si Bongbong Marcos, may free will siya, di ba? May free will si Bongbong Marcos na mag-decide. Pipili ka lang doon sa mali. Ang mali doon, bakit mo pinahuli at tinala mo doon sa dahig? O pipili ka dito sa matiwasay na hindi po magkagulo ang bansa natin. Ipinili niya yung hinuli. Di siyempre ngayon, ano nangyari? Lumabas yung mga taong bayan nagagalit sa ginagawa niya. Pero itong si ate ni former President Duterte, in-answer niya in biblical, which is tama rin naman. Meron kang free will, Bongbong Marcos. Pero pinili mo yung negatibo dahil
alam mo na sagabal si Duterte sa political career ninyo. Yan ang totoo, wag na tayong magbulahan. Dahil tingin ng ate ni FPRD na walang gabay ng Panginoon ng Marcos Jr. government, tinawag nito ang sitting president bilang walking dead. Some of us are what is called by the Americans the walking dead. Who is the walking dead? The walking dead is you, me. Alam nyo, no? Grabe, matulis pa yung mga pag-iisip ng mga Duterte, no? Mga matatalino ang mga Duterte. For example, who live a life and choose the darkness instead of God. PBBM is one of them. Bakit ko nasabi yun? He breaks every human law possible, let alone di niya naintindihan ng higher law. All our human laws is based on a higher law. Di ba naintindihan ng tao yan? Bukod sa kanilang pamilya, iginiitri ni Ms. Duterte na ramdam na mayorya ng mga Pilipino ang inhustisya sa bansa. Dagdag pa riyan ang mataas sa presyo ng bilihin, paglaganap muli ng iligal na droga at korupsyon sa gobyerno. So when a man possesses power, hindi na niya alam kung anong gawin. Instead of enjoying life, because hindi niya alam lahat yung biyaya binigay sa kanila, the family, the reputation, the wealth, the whatever, galing ba sa kanila yon? No. No. Now he doesn't understand that. Dahil sa kanyang edad, mayorya raw sa kanyang panahon ay nilalaan niya sa pag-aaral sa Biblia at pagdarasal. Tiwala naman si Ms. Duterte na hindi pababayaan na may kapal ang kanyang kapatid sa loob ng ICC. Ipinagdarasal naman ni Ms. Duterte na patuloy siyang bigyan ng dakilang lumikha ng proteksyon dahil sa kanyang paglantad. Batid kasi nito na hinahabol o binabalikan ng pamahalaan ang lahat ng mga nagsasalita laban kay Marcos Jr. sa pamilya nito at maging sa malalapit na kaalyado. Therefore, what will happen to him, I don't know. God is the ultimate judge. Kung masabi ng mga tao, karma na yan. Karma is not a punishment na pinarusahan ka dahil ginawa mo yan. Just like human law. Karma is just the fulfillment of the law. Karma actually is, in universal law, it's called, or in the Bible, what you sow, you shall reap. Para sa Diyos. Sa totoo lang, no? Ayaw naman natin mangyari yan, pero Bongbong Marcos, kung ano man ang ginawa mo ngayon ni former President Duterte, kasi if you will compare, si Bongbong Marcos ngayon is nakaupo sa magandang pwesto. Si Tatay Digong ngayon ay nasa madilim na sitwasyon. Ang tanong ko dyan, mananatili bang laging ganyan? Kasi Bongbong Marcos, if you believe in karma, kasi nabanggit naman ni ate ang patungkol sa karma, baka hindi mo na lang na mamamalayan yan na ikaw na yung nasa madilim, si Tatay Digong na ang nasa taas. I hope not na hindi yan mangyari sa iyo, Bongbong Marcos. Kasi ayon pa nga kay VP Sara, ang gaba dili magsaba. 'Di ba? So at least nagsalita na po ang kapatid ni Tatay Digong. Eto, punta tayo dito sa old video ni former President Duterte na dati na niya itong sinabi. Hindi lang tayo naniniwala. Binoto pa natin. Ano nangyari? Nagsisisi na tayo ngayong lahat. Nabudol tayo. Pero sa mga hindi naniniwala kay Bongbong, no? Yung mga hindi binoto, yung hindi bumoto kay Bongbong, well, sila yung tama. Pero nung tayo nabudol, hindi nagkulang si Tatay Digong na pinayuhan tayo. Ngunit karamihan sa atin hindi nakikinig. Heto, pasok. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Kaya ako nagtaka ako. I'm just asking, what contribution has he made para sa Pilipinas? Bakit ang Pilipino... Ito yung panahon na nalaman ni Tatay Digong na kaalyado na sa unit team si VP Sara at si Bongbong Marcos. Okay? Hindi siya nagkulang na pinayuhan tayong lahat patungkol dyan.
binabaliwala natin eh. Sabi ko, dapat talaga maniniwala tayo eh. Sabi ko nga, ang hirap, ang hirap talaga abutin ang pag-iisip ni Tatay Digong eh. Oh. Akala kasi natin nagbibiro siya, 'di ba? Pero totoo pala. At that time, no, akala natin pamumulitika lang 'to. Pero yun pala, kung ano yung mga sinasabi niya diyan ngayon, nagresulta na. Hindi kasi tayo naniniwala eh. Oh. Parang lukong-luko, tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Pero itong fascination nila sa itong kandidato na to, baka hindi talaga nila alam. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang karakter niya, except for the name. Ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Klaro yun ha. Klaro yun. Sa mga loyalista dyan, wala namang ano si Tatay Digong kay Marcos Sr. Sabi niya, yung tatay niya, okay. Maraming nagawa. Pero itong ngayon na si Marcos Jr., wala siyang nagawa. Until now, 3 years na siyang naging presidente sa Pilipinas. Ano bang nagawa ni Bongbong Marcos? Hindi natin, ibanggitin nyo nga. Sige, mga vloggers, mga bangag at tambaluslos vloggers, banggitin nyo nga yung mga nagawa niya. Siguro hindi nyo nga alam, di ba? Basta alam ninyo. So, hindi nagkulang si Tatay Digong. Ito yung pinakamalaking pinagsisihan ko talaga. At that time kasi, nangako kasi itong si Bongbong Marcos na kapag mananalo sila kay VP Sara, sinabi ko yan sa SMNI, di ba? Na tinanong ako ni Boss Dada, na bakit mo binoto si PBBM? Ay, sabi ko, which is I'm very honest with my answer. Binoto ko kasi nangako kasi si Bongbong Marcos na kapag manalo sila kay VP Sara, ay ipagpatuloy niya ang big ticket projects. Tinanong sa akin ni Boss Dada na anong turning point na na-realize mo na nabudol na kayo? Edi syempre, unang-una, sinabi ko kay Boss Dada na laging binatikos si VP Sara sa Kongreso kung ano-anong ibinabato na kasalanan nila ni VP Sara. Pero ni isa, ni minsan, hindi ipinagtanggol ni Bongbong Marcos itong si VP Sara. Yan ang pinakamasakit. Sabi ko, nabudol na talaga tayo. Di ba? Sinabi ko yun sa SMNI. Ngayon naman, kumakalat itong itong issue patungkol dito kay Enrile sa kanyang opinion sa pagkahuli ni Duterte dito sa nandun itong pagkaka-aresto ni Duterte na napunta siya sa ICC ngayon. May opinion si Enrile. Basahin natin ito kasi tinawag siya ng taong bayan na matandang pinaka-balimbing sa lahat ng balimbing. Ito. Ipakita natin. Ano bang sinabi ni ayan. Pinalita ito ng Politico page. Although supporters of detained former President Rodrigo Duterte are still holding out hope that he will eventually return to the country, the Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile was skeptical about such a possibility. Okay, ito yung actual na quote and quote. Ayan. I think FPRRD
must have already been an ICC targeted suspect long before he became a president of the country. Yan ang sabi ni Enrile. My wonder is why his lawyers seemed not to have considered that contingency and prepared legal defense for him. It is something to ponder about. Alam mo, sa totoo, Enrile, tama ka, pero mali ka pa rin. Bakit? Paano siya madidipinsahan ng kanyang mga legal team? Ika nga, sabi nila, kinidnap ninyo papuntang Dahig. Kasi yung argumento mo, bakit raw hindi dinipensahan? Alam mo, sa totoo lang, Enrile, hindi po nagkulang na dinipensahan ni Medialdea at ang attorney ni Duterte doon sa loob with Torre. Pero si Torre, ininsist niya na isakay sa eroplano at dalhin doon. So ikaw, Enrile, sabihin mo yan kay Bongbong Marcos na kay Bongbong Marcos yung mali. Sabi pa niya, now his rabid supporters and strongly committed and loyal admirers are cloning for support to extricate him from his legal predicament. Well, tama naman kami. Kaming mga supporters ni Tatay Digong, ay lagi namin yang sinasabi na mali yun. Kung sasabihin mo na bakit itong mga legal counsel ni Duterte, hindi naman nila kinonsider yun. Kasi ang pautot ni Enrile, dati na raw itong target ng ICC. Yan ang palusot nila. Paano sila makapagdepensa na hindi nga ninyo binigyan? Hindi nyo binigyan ng pagkakataon para makapagdepensa si Duterte. Dahil si Torre, hindi rin alam ang batas. Pumipilit na ipasakay sa eroplano, hindi nga nakikinig si Torre. So, itong mga sinasabi mo, Enrile, kahit pa matanda ka, alam mo ang batas, pero itong mga statement na ito, wala pa rin sa hulog, wala ka pa rin bayag, bias ka pa rin sa opinion mong yan. Sa itong reasoning mo, bias ka, Enrile. Kasi nakaupo ka ngayon sa Malacanang. Yun lang ang opinion ko dyan, Yun lang ang opinion ko patungkol dyan, kay Enrile. I have nothing against you, Hindi ko ako galit sa iyo, Enrile, pero opinion ko ito. Itong mga rason mo, sablay. Sa totoo lang, sablay. Sablay. So, kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at pag-uusapan natin yan sa comment section. Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And i-subscribe nyo ang Don Mar TV para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi natin wala dito sa ating main channel, So mag-ano rin kayo doon, mag-subscribe rin kayo, Don Mar TV Balitang Totoo. And maraming salamat sa mga audience, sa mga nagpapakape at sa mga moderators ko, Ang tagal-tagal lang hindi ako nakapag-live. Thank you sa inyo. See you in my next video, see you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.